Kidlat News Updates. Ako si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Ilang oras lamang matapos maghain ng kanyang kandidatura para sa barangay elections, patay sa pamamaril ang barangay chairman ng barangay San Jose Libon Albay. Kinilala ang biktima na si Barangay Captain Alex Repato, 51 years old, na binaril ng hindi patukoy na suspect sa kanyang bahay sa naturang barangay. Sa inisyal na investigasyon ng Libon Municipal Police Station, kagagaling lamang ni Repato sa COMELEC Office sa Sentro Poblasyon matapos maghain ng kanyang Certificate of Candidacy bandang alas 5:50 ng hapon ng pagbabarilin nito ng suspect. Nagpapatuloy ang investigasyon sa pangyayari at naglunsad na rin ng pursuit operation ang pulisya. Noong isang linggo lamang, isang barangay kagawad at kanyang misis ang napatay sa naturang barangay. Formal nang ipinagharap ng kasong alarm and scandal ang dating pulis na nanutok ng baril sa isang siklista. Kinumpirma ni Quezon City Police District Chief Brigadier General Nicolas Torre III na inihain ang kaso laban sa retired policeman na si Wilfredo Gonzales sa Office of the Prosecutor. Kinumpirma rin ng Philippine National Police na base sa kanilang record, si Gonzales ay nadismiss sa serbisyo noong 2017 dahil sa grave misconduct matapos tutukan ng baril ang kanyang kapitbahay. Nauna na rin kinansela ng PNP ang lisensya ng baril ni Gonzales at hindi na rin papayagan na mabigyan pa ito ng permiso na maghawak ng baril. Samantala, binawi na rin ng Land Transportation Office ang driver's license ni Gonzales. Isinulong ni House Deputy Speaker at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo ang tuluyang pagbasura sa Oil Deregulation Act. Sa isinumite nitong House Bill No. 8898, an act establishing the budget ng bayan para sa murang petrolyo, hiniling nito ang pagbasura sa Republic Act No. 8479 o kilala bilang Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998. Ikinatwiran ni Tulfo sa kanyang panukala na bagamat maganda ang layunin ng naturang bansa, hindi naman ito nagtagumpay at nabigo sa hangarin na magkaroon ng mababang presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Nakapaloob pa sa panukala ang pagkakaroon ng Fuel Subsidy Fund na magkakaroon ng inisyal na 10 bilyong pisong pondo. Para sa Kidlat News Update, Renza Linon, nag-uula. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.